Umiinom tayo ng kape para magising sa umaga. Pero pag nagising ka sa masakit na katotohanan, ang sarap magwala. Kaya itong Heartbreak Shop ang safe space ko. Pwede kang mag-iskandalo nang hindi ka makukulong. At tulad sa totoong buhay, mas satisfying kung may budget ka. Best part itong hagulgulhol. Pwede mong ibuhos lahat ng luha mo nang walang judgment. Buisit ka, Nelson ka. Bakit mo nagawa sa akin yan? Buisit ka! Oh, diba? Sorry. Thank you. Alam mo, ikaw, ilang buwan ka nang pabalik-balik sa shop na yun. Parang di ka naman nakaka-move on. Hindi naman kasi agad-agad yung pag-move on. Ganito na lang. Mag-spend na lang tayo ng quality time. Pwede tayo manood ng rom-com. O kaya sige, kung ayaw mo yon, magmukbang na lang tayo ng mga favorite food mo. Alam mo, mas effective yun, feeling ko. Para naman maging happily taken ka, no? Tulad namin ng baby ko! Gusto mo sa bahay niyo ako magbasag ng plato at appliances? Okay lang. Basta papaltan mo, ha? Di na. Ayoko rin namang idamay ka sa pagbibitter ko, eh. Ano ka ba? Trabaho ko yon. Best friend mo ako, di ba? Love you! Love you too. Babalik ko lang sana to. Okay na, okay na. Ikaw na lang gumamit niyan. Sa'yo na yan. Sige, salamat. Pwede tabi ka muna. Excuse me. Ay, sige. Pwedeng pakiayos yung target ko. Yung ulo, yung damit. Okay. Please. Ayun, ayun. Sa taas, sa taas. Pakiayos yung dito. Okay, okay. Ayan, ayan. Hoy! Ah! Anong ginawa mo? Ma'am, anong ginawa mo? Ano babasa na tuloy? sa'yo ba yan? Hindi sa akin to. Kay Nelson to. Alam mo, ikaw talaga, basag trip ka talaga eh. Huwag ka na magpapakita dito. Tingnan mo yung ginawa mo. Naku, medyo mahirap po yun, ma'am. Ano mahirap doon? Boss, pwede po ba kayo makausap? Sige, mamaya. Sa bar na lang. Okay, boss. Boss? Epoy. Owner. Tin. Customer. Kape ka muna. Wow. Egg pie lang order ko ah. On the house na yan. Salamat. Alam mo, dapat nga 2 kape yung libre mo sa akin eh. Deal. Bakit pala ngayon lang kita nakita dito? Usually, nasa likod ako. Gumagawa ng inventory tsaka ng accounting. Hindi ka ba nabubulabog sa mga iyak dito? Di naman. Kasi isa ka din sa amin. Kaya ba nag-iiyak ka dun sa Hagulgul Hall? Saka, sino bang nanakit sa'yo? Walang taong kaya kang saktan kung hindi mo sila hayaan. Wow. Deep.
Alam mo, ikaw na lang magkwento kasi kanina parang gigil na gigil ka sa pagbaril mo eh. Anong kwento mo? Nagtrabaho sa Canada si Nelson. Sabi niya, kunin niya ako. So, nag-antay ako. Yun pala, may girlfriend na siyang iba. 2 taon. 2 taon ko nilook forward na susundan ko siya. Nagtrabaho pa nga ako sa Canadian company as VA para masanay ako sa time zone. Tanga-tanga ko. Sorry to hear that. One day at a time, di ba? O ikaw, ano naman kwento mo? Ako? Sa next coffee mo. Magkikwento ka o tatamaan ka? Buti, hindi ka pinalayas ni Mr. Owner. Maka naman siya mabait. Kahit nakakainis minsan. So, cute ba? Yeah! Ano ba? Hindi pa ako ready. Abs? Abs? Hindi yun na! Safe place ko yung shop na yun. Hindi ko naman i-risk na maging awkward yung pagpunta ko dun, no? Arte nito. Hello? Hi, baby ko! Did you eat na? Ako hindi po. I can't eat without you. Miss na po kita, baby ko. I love you so, so much. Miss na kitang... Amin na ngayon. Hoy! Baby ko, ikaw ha, wag na wag mong sasaktan to sis, no? Kundi maliligdigad ka talaga sa akin. At, sandali. Hello? Hello, baby ko. Sorry. Alam mo naman si Tien, may pagka-overprotective. Ang ginagawa mo? Nag-quit yung staff ko. Bakit? Sasara ko na tong shop in 2 weeks. Ha? May sasara! Nalulugi na ba? Uy, sa akin pa lang ang laki na nakita mo, ha? Hindi naman, nakaka-break even naman. Kaso, hindi na kasing lakas nung last year nung nag-open kami. Parang hindi na worth it. Ewan ko ba, lahat ng tao ngayon parang lulong sa pag-ibig. Sinabi mo pa. So, ayun. Uwi na ako ng Nueva Ecija. Start fresh. Sandali, baka naman pwede mo pa bigyan ng chance. Please, ayokong mawala tong shop na to. Alam ko na, pwede akong tumulong dito. Gabi pa naman yung work ko eh. Pwede akong magbarista dito. Marunong ka? Hindi, pero madali na lang yun. Fast learner naman ako eh. Tsaka madali naman mag-search sa net. Ano? I guess, pwedeng subukan. Yes! Oh, sige. Pwede na akong bumili ng kape? Di na. On the house. Di ba may isang libreng kape ka pa? Thank you. Okay, sabi dito, 1 last Sige touch nga. of milk. Yan, siguro okay na yan. Feeling ko perfect na to. Sige ah. Pag to, di perfect. Sige na, try mo. So? Siguro konting-konting milk. Okay, sige, konting milk. Pero wait lang. Prepare muna ako ng bread. Nawalan ng kuryente. Oh my gosh! Sorry! Sorry, kasalanan Hindi, ko. okay lang. Nangyayari yan. Sige, okay lang. Sorry. Tatawag ako ng electrician. Oo, Oo, sige. sige. Alis mo na ako dito.
Dito ka muna. Oo. Sige, balik ako ah. Sige. Tin, bukas pa raw darating yung electrician eh. Magsara na muna tayo. Ay, wag na. Okay na tong mga kandiling sinet up ko. Okay na yun, oh. Tingin mo, may mag-i-stay sa cafe na walang kuryente. Okay Hello! lang. Snow! Hi, guys! Hi, Wait, papakilala kita. Si Epoy. Hello. Epoy Snow. So, you must be Mr. Owner. And I'm guessing you're the best friend. Ay, correction. The very beautiful best friend. Okay, sorry. Very beautiful best friend. Perfect. Pero, teka lang ah. Ba't naman ganito yung shop mo? Puro kandila. Kasi actually, may nangyari. Theme namin to. Araw ng mga patay. Araw na mga patay? Ako ba pinagloloko niyong dalawa? September pa lang ngayon, di ba? Araw ng mga patay. Na puso. Tama, mga patay na Ano naman puso. kasi hindi pa ako pinapatapos eh. In fairness, ang bongga ng strategy nyo. Creative na, tipid pa. Pero siguro naman kahit pa paano, may CR kayo, no? Oo naman. Nandun sa likod. Dun. Sa likod? Oo, kung Diretso saan ka lang. galing. Balik ako, guys, ha? Mag-ingat Wait ka. lang ako. Madilim. Oo nga, eh. Tsaka madulas. Ingat. Mag-ingat ka. Sige, wait lang. Boss, gagawa lang ako ng kape. Sige. Yung kape, kailangan kong gumawa ng kape. Sige. Ayan, sakto. Salamat. Kaya mo yan. Boyfriend ko kasi eh. Ba't ang saya mo ngayon? Bakit? Bawal ba? Hindi. Hindi lang ako sanay. Nakita mo yung babae kanina? So may customer kasi tayo dito ng isang araw na tinutime ng boyfriend. At yung babaeng yun, si girlfriend number 2. And nirefer siya ni girlfriend number 1. Anong nakakatuwa dun? Hindi mo ba nakikita? Para dumami yung customers mo, dapat madami ding broken-hearted. So, paano natin paparamihin yung mga taong heartbroken? Eh di ilalabas natin lahat ng baho ng mga manloloko. Sure ka mag-work? Oo naman. Hindi kasi ako naniniwalang madaming taong in love ngayon. Mas magaling lang magtago yung mga cheaters. At tayo magre-reveal nun sa mga biktima kasi Kasi may mga taong nahihirapang magsabi pag alam nilang niloloko yung kaibigan nila ng partners nila. So, we're saving them from a difficult conversation and at the same time, makakawala sa toxic relationship yung mga victims of cheating. O, di ba? Win-win. congrats! Nag-work yung plano mo. At sorry, nagduda ako nung una. Mas marami pang tao ngayon kaysa nung grand opening namin. Siyempre, dahil sa'yo yun. Wala yun. Nakita mo ba yung Hagulgul Hall? May pila! Grabe, hanggang labas halos may pila na. Oo nga. Pero buti, hindi ka sumisingit. Wala eh, busy eh. Wow, nakakatuwa namang makita kang ganyan. Na ano?
Bisi-bisihan? No. Moving on. Tin. Para saan to? As thank you sa pag-save ng cafe. 2 weeks straight, consistent, lagi tayong sold out. Alam mo ba? Favorite ko to. Actually, yes. Alam ko. Niregaluhan mo ako noon ng favorite kong lavender candle. It's the little things that made me fall for you. So, ikaw pala si Betty. Binasa mo yung letter ko sa wall. Invasion of privacy yun ah. To be fair, nakasulat sa isang public place, tsaka hindi ko alam na sulat mo yon until nakita ko yung mga sulat mo sa orders. Kahit na, hindi pa rin valid reason yun. Alam mo ikaw, tatamaan ka na talaga sa akin eh. Ah, talaga? Baka gusto mong ikaw tamaan sa akin. Tintin, nandito na ang napakaganda mong sundo. Uy, reserve mo na yung Saturday, ah. Bakit? Ano meron? Ano ka ba? Hindi magdo-double day tayo nila Apple. Hoy! Ano ba? Kung nakakahiya ka, nandyan lang siya oh. Free ako ng Sabado. Ay, ang lakas na naman ng ulan! Hello? Heartbreak Hotline. Anong ipaglilingkod ko? Hi, this is Ron. Actually, mas advice sana ang kailangan ko. May friend kasi ako na nag-cheat sa girlfriend niya. Mag-send ka na lang ng proof. Pati yung contact ng girl. Kami na bahala. No, sobrang nice kasi niya. Gusto kong ako na magsabi, it's just that hindi ko alam kung tama mo yung ginagawa ko. Boss, kamusta? Boss, anong nangyari? Iyak ka ba? Si Nelson kasi nag-post kasama yung pinilit niya sa akin. Akala ko okay na ako eh. Akala ko hindi niya na ako masasaktan. Pero ang sakit-sakit pa din. Hindi mo siya deserve, okay? Kung ano man yung nararamdaman mo, someone will take all that away. Promise. Bilang ang dinner. Baka sakaling gumaan yung pakiramdam mo. Thank you. So, bakit? Yun yung double date natin. Hindi na matutuloy. Bakit? Si baby ko, niloko niya ako. Paano mo nalaman? Yung friend niya,
Yun mismo yung nagsabi sa akin. At pinagyayabang pa daw ni baby ko sa kanilang lahat. Tapos kanina, kinonfront ko siya. Hindi namin niya. Hindi namin niya din. Friend? Oo, friend niya. College friend. Si Ron. Mali ka! Mali! Dapat Tin! Tin, anong ginagawa mo? Mali! Tin! Tin, tama na! Tin, ano nangyari? Mali ito! Mali! Bakit? Dapat hindi na natin ginawa yung heartbreak hotline eh! Hindi siya mabuti sa mga tao! Eh, di ba ikaw nagsabi na maganda to? Makakatulong tayo sa mga taong nabibiktima ng mga manloloko? Pero dapat hindi na tayo nangingialam doon! Pero nag-work eh. Business is booming. Di ko na kailangan umuwi ng probinsya. Wasak na wasak yung kaibigan ko dahil sa akin. Hindi mo naman alam eh. Kahit na. Napakawalang kwenta kong kaibigan. Meron pa pala akong utang na kwento sa'yo. My heartbreak happened 2 years ago. Nung namatay yung girlfriend ko. Ano nangyari? Car accident. Months pa lang tong shop nun. And actually, baby niya nga to eh. She wanted a place where people are welcome to grieve. Pero sobrang sayang lang kasi hindi ko na ito nabigay sa kanya. I'm sorry. Kala ko kasi nun, pag di ko in-acknowledge yung grief, hindi ko mararamdaman yung pain. Until binasa ko tong mga sulat mo. It encouraged me to do the same. You were a good friend to me bago pa kita makilala. So, bakit pala Betty? Betty. Bitter-bitteran. Yun pala yun. Kala ko kasi you're better now. Hey, Snow. Huwag ka naman sumabay sa ulan mo. Kumain ka muna. Sige na, on the house na yan. Ayoko. Ano kayo mo? Ano, hindi ka na nakakain forever? Kim, paano mo kinaya yung ganito? Sobrang sakit pala. Nandito lang ako. Okay? Bakit may mga taong ganun? Mga manloloko, mga sinungaling. Naniwala ako sa mga sinabi niya. Ang bobo ko. Ako ba, wala kang kasalanan. Hindi mo kasalanan. Pero ikaw, nandyan ka lang, di ba? Hindi mo ako iiwan. Siyempre hindi. Pero, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ako yung dahilan bakit kayo nag-break. Ano? Anong sinasabi mo ikaw yung dahilan? Hala, ibig sabihin ikaw yung other woman? Hindi. Si Ron. Si Ron tumawag sa heartbreak hotline. Eh, ako yung nag-encourage sa kanya na sabihin sa girlfriend ng kaibigan niya yung totoo. Pero Snow, hindi ko alam na ikaw yun. I'm sorry, hindi ko talaga alam. Okay lang yan. At least, nalaman ko na, di ba? Pero kahit na, mali pa rin yun eh. Kaya nga kinausap ko na si Epoy. Ititigil na namin yung heartbreak hotline. Ititigil? Eh, paano kung lumiit na naman ang kita? E di,
Sasara na tong shop. Aalis na siya. So, paano? Goodbye na ba to? Bakit? Alis ka? Ano ka ba? Joke lang. Ipapaayos ko lang tong shop para masalang gumanda. Teka, saan ka kumuha ng funds? Lahat ng mga kita this past few weeks, dito lahat mapupunta. And, binenta ko na yung sing-sing ko. Bakit mo ginawa yun? I realized na hino-hold back na ako sa Pasko. And if nabubuhay si Ina, I'm sure she would approve if it meant saving the shop. So, anong plano mo? Kung tutulungan mo ako, this could be a place to love. Not to grieve. Masarap sa pakiramdam maglabas ng sama ng loob. Ulit ka, ha? Pero mas masarap sa pakiramdam kapag kasama mo yung taong totoo at nagmamahal sa'yo. Kaya kapag tinamaan ka, welcome na welcome ka sa Healing Hearts Cafe. Welcome po sa Perfect Animal Shelter. I'm ready to adopt a dog. Meet Radar. Hello! Ate Gina, meron po ba kayong social media page? Pwede ko po kayo tulungan para mas makilala yung mga pets na gusto mag-adapt sa kanila. Ibig sabihin ba nito, mag-volunteer ka na dito? Eh, kaka-break lang kasi po nila ng boyfriend niya, kaya kailangan niya ng companion. Hindi pwedeng basta mo na lang sila iiwan. Kahit hindi sila nagsasalita, na-attach sila sa'yo. Pinaasa mo lang siya, Mia.